Hi, bestie! Welcome ulit sa Soft Corner natin. Today, may chika ako sa'yo. Pag-usapan natin yung 10 micro habits na ginagawa ng successful women. Hindi ito yung sobrang laking effort ha. Ito yung mga maliliit na effort pero consistent. Ito yung mga bagay na tipong kapag ginawa mo daily, boom! Ikaw na yung main character. Tara, kwentuhan tayo habang nagkakape ka dyan, nagtsatsaa, or naghihintay ng iyong rice cooker. Isa sa mga micro habit or maliit na bagay na ginagawa ng isang successful woman ay gumigising ng may intensyon. Hindi ito yung 5 a.m. clock kahit bumangon ka ng 9 a.m. Basta mabangon ka na mayroong purpose, mayroong intention. Hindi ito yung mindset na bahala na si Lord or bahala na si Batman. Kundi ito yung mindset na Lord, guide me today. Bestie, may difference yung bahala na si Lord at Lord, guide me today. Ito yung mindset ng pagkagising mo, sasabihin mo sa sarili mo or mayroon kang self-affirmation na today, I am showing up for myself. Or kahit simpleng sabihin mo sa sarili mo na today, I want peace, I want clarity, and kunting saya. I assure you, bestie, kung may ganito kang affirmation pagkagising mo, mas kalmado ang iyong araw. Number 2 na micro habit is may konting self-care kahit simpleng-simple lang. Bestie, hindi ito kailangan ng pang-Instagram na self-care. Pagkagising mo sa umaga, maghilamos ka ng iyong mukha. That is a good self-care kahit simple lang. O kaya habang naghuhugas ka ng pinggan, pinapakinggan mo ang iyong favorite playlist. Or nanonood ka ng mga video na nakapag-uplift sa sarili mo, nakaka-motivate sa'yo. That is a simple self-care pero malayo ang mararating. The point is, may moment na ikaw lang, sarili mo yung priority mo, ikaw yung bida, at ikaw yung priority. Number 3 na micro habit is saying no or marunong mag-say no with love. Girl, hindi lahat kaya natin. Yung mga successful women, hindi sila people pleaser. Pero hindi din sila rude. Soft lang sila magsabi ng sorry love or sorry friend or sorry love, I can't commit to that right now. Sorry bestie, I can't commit to that right now. May boundaries pero classy, di ba? Number 4, pinipili ang energy nila. So, ito yung ugali na hindi lahat ng trend, sinasalihan, hindi lahat ng chismis, pinapatulan. Ang feeds nila, full of affirmation, sunsets, kalmado lang na vibe, at good energy. Alam mo yun, Besh, hindi mo kontrolado lahat ng bagay. Pero, pwede mong piliin kung ano ang i-entertain mo. Number 5 na micro habit is journaling kahit 3 sentences lang. Journaling is very powerful. Hindi kailangan static, simple lang. Kahit isulat mo lang na proud ako today, kahit pagod ako, kinaya ko. Ganun lang, it keeps you grounded. Parang nakausap mo yung sarili mo. Malaking bagay yun. Number 6, micro habit na ginagawa ng isang successful woman, ino-observe ang thoughts nila. Paano nga ba ito? Halimbawa, nagkamali sila. Hindi sila yung, oh, ang tanga ko kasi nagkamali ako. Instead, sinasabi nila sa sarili nila, okay, lesson learned, magiging maingat na ako next time. Meron silang self-awareness. And bestie, mas powerful ka kung kalmado ang isip mo. Number 7, mayroon silang soft rituals. Ano ba yun? Ano nga ba yung soft rituals na ginagawa nila? Ito yung mga maliit na bagay pero malaki yung impact. Hindi ito yung mga bonggang ritual na kailangan pumunta ka sa labas para magpamasahe. Ito yung time, halimbawa, maliligo ka, hindi mo kailangan magmadali,
take your time, bestie. Or self-grounding, which is ito yung pagpapractice ng being still kahit 10 minutes lang. Paano nga ba? Yung kahit 10 minutes sa sarili mo, nahihinga ka lang, wala kang ginagawang iba. Breathe in, breathe out is a good soft ritual. Isa din sa magandang soft ritual ay yung bago matulog, maglagay ng lavender oil or anything relaxing na pwede mong gawin bago ka matulog. Magbabasa ng libro. Those are really good soft rituals. Number 8 is marunong silang mag-adjust ng direksyon. Hindi sila clingy sa plan A or hindi sila nakastick doon sa plan A. Marunong silang mag-adjust. Flexible sila. Success for them isn't rigid. It's flexible pero focused. Kapag nararamdaman nilang may mas magandang plano kesa doon sa plano nila na original, doon sila agad. Marunong silang malawak yung pangunawa nila na yung plano nila hindi nakaset doon sa kung ano man yung original na plan nila. Pag may mas magandang opportunity, marunong silang mag-divert ng minds, ng attention nila para maabot agad kung ano man yung goal na nakaset sa mind nila. Parang yung bangka, di ba? Para mapabilis yung takbo ng bangka, yung sail nila, ina-adjust nila yun based kung ano yung hangin, kung ano yung direction ng hangin. Yun lang yung parang, kumbaga, metaphor. Pero yun nga, flexible sila, bestie. Yung mga successful women, flexible sila pero focus sa kung ano yung goal. Number 9, grateful sila kahit sa maliit na bagay. As in, legit. Kahit yung, uy, ang ganda ng weather today. Or, OMG, ang sarap ng taho today. That energy, it invites more blessings. Kaya, yung ugali na pagiging grateful kahit sa maliit na bagay, palaging may dumadating sa buhay nila. Number 10, the last but not the least, may tiwala sila sa sarili nila. Bestie, ito yung ultimate micro habit. Ito yung ugali na hindi man sila 100% sure, pero go pa rin. Kasi they believe na deserve nilang subukan. And that belief, yun na yung panalo. Kapag meron kang belief na deserve mong sumubok at hindi ka sumusuko, panalong-panalo ka, bestie. Ayun mga bestie, 10 micro habit na hindi kailangan i-master mo kaagad. Mag-start ka lang sa isa, kahit alin doon. What matter is you keep showing up for yourself kahit paunti-unti. Every day, keep showing up for yourself, bestie. Kung meron kang isang habit na gusto mong simulan, i-comment mo lang below. Let's hype each other, let's grow together. Don't forget to subscribe, like, and share with your fellow soft girls na mayroong silent ambitions. I trust in you, bestie, at tandaan mo, you already have what it takes.